105.3 Radyo Bandera, inyong maaasahan sa news and public service. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Bandera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radyo Bandera. Iwawagayway ang bandera ng balayang pamamahayag. Oras Pilipinas, ganap na pong alas 8:49 ng umaga. Radyo Bandera, Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus, Bandera, Kuskus, Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus, Bandera! Kuskus, Bandera! At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Cotabato City at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon po ay araw na po tayo ng Wednesday, araw na po ng Miyerkules, ika-21 na po sa buwan ng Mayo 2025. Muling sumasa inyo ang mga balita mula ho dito sa Cotabato City, Maguindanao at iba pang bahagi ng Central Mindanao. Ihahatid po namin ng live mula dito sa Bandera News Center sa lungsod ng Cotabato. Sabayan din po tayong napapanood sa inyong telebisyon sa Bandera News TV, Channel 33 at Channel 4 ng Maguindanao Sky Cable at live din po tayo ngayon sa Facebook page ng Bandera News TV Cotabato. Ako po yung tagapagbalita Jasper Acosta. Basa ho yung ating kapaligiran dahil malakas po yung buhos ng ulan kahapon. Talagang nagulat yung ating mga kababayan dito ho sa pagbuhos ng ulan na may kasamang malalakas na pagkulog at pagkidlat. Ito po ay dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Base po sa weather forecasts ng Pag-asa, ang ITZZ ang nakakaapekto sa lagay ng panahon sa malaking bahagi po ng Mindanao at maging bahagi po ng Palawan, habang easterlies naman ang nakakaapekto sa bahagi ng Luzon. Kaya inaasahan na po ang mga flash flood at landslide na dulot po yan ng moderate to heavy rains. Kahapon, dahil po sa malakas na buhos ng ulan o kagabi, binaha ang mga low-lying barangays dyan po sa Maguindanao del Sur, partikular sa Barangay Brar, sa bayan ng Dato Angal, Midtimbang sa Maguindanao del Sur at ang katabing munisipyo nito na ang bayan ng Talayan at maging ang bayan ng Dato Udin, Sinsuat sa Maguindanao del Norte ay nakaranas din po ng pagbaha. Kaya't agad na nagpadala ng rescue team, ang Barm Ready at ang local government unit ng Dato Angal ng Dato Udin Sinsuat upang magsagawa ng forced evacuation sa mga residente at nang sa ganon ay mailigtas ang mga ito sa flash flood. Sa ngayon ay patuloy pong nangangalap ng mga datos ang Barm Ready at ang LGU maging ang MDRRMO upang alamin ang naging lawak ng pinsala nitong kalamidad at gaano karami ang mga pamilyang naapektuhan ng pagbaha. Samantala, agad na pong nagbigay ng kautusan si BARM Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa makaraan nga pong makatanggap ng tawag at makatanggap ng impormasyon na nakaranas po ng matinding pagbaha ang ilan sa mga barangay sa Maguindanao del Norte at ang Maguindanao del Sur. Agad na ipinag-utos ng Chief Minister ang pagpapadala ng rescue team sa mga areas na binaha. Nang sa ganoon ay matugunan ang pangangailangan ng mga ito at nagsagawa na rin ng assessment sa lugar. Nang sa ganoon ay agad na makapagbigay ng tulong sa mga
residente. Ilan po sa mga direktiba ni ICM makakuha, mag-deploy ng rescue team at makipag-ugnayan sa MDRRMO, pag-standby ng BARM Ready, BFP Special Rescue Force at military contacts, mamimigay ng relief pack sa mga apektadong pamilya at ang patuloy na pag-monitor sa mga binahang lugar. At sa ibang balita naman, arestado ng Philippine Drug Enforcement Agency ang isang drug suspect sa inilunsad na drug buy-bust operation sa Al Salam Street, Barangay Rosarite Street, Cotabato City kahapon. Sa report mula sa PDEA BARM, kinilala ang suspect na si alias Jabar o Mukhtar, 41 anyos na nakatalaga bilang top 26 sa drug watchlist ng PDEA. Nakuha sa posisyon nito ang 10 pakete ng hinihinalang sabu na may timbang na 500 grams na nagkakahalaga po ng 3.8 million pesos. Isang kotse na ginamit nito sa drug transaction at ilan pang non-drug items. At kasama rin pong nakuha ang buy-bust money. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng PDEA BARM ang suspect at nakatagdang sampahan ng kaso. Samantala, naglunsad kahapon ng Grand Thanksgiving Kanduli ang United Bangsamoro Justice Party sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon at nagbigay po ng mensahe ang mga opisyal ng United Bangsamoro Justice Party sa pangunguna ni UBJP President Ahod Balawag Ibrahim. Nandun din ang mga nanalong kandidato ng UBJP mula sa Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Cotabato City, SGA at iba pang mga probinsya. Layon nito na mapagtibay lalo ang kanilang samahan at magbalik tanaw sa naging tagumpay ng UBJP sa katatapos na halalan. Narito ang pahayag ng mga opisyal ng UBJP. Kapasukuro sa Allah kanu nasampay tano siya kanu jihad tano. Nilay tano niaba atimbo na alhamdulillah na masrai inisukan o kina jihad tano. Katawan mo jihad tano niya na nakapira po lagunan. Minabunta no sa kanu mga early 60s. Kaya unanan to na sa mga lukas tano na ming jihad din handang. Ming jihad siya kan tumuan niya yanin man na na-save tano po yung identity mo Muslim. Kagina ming jihad sa mga kalukusan tano. Kaya sa mapin nabaloy tano mga nakuha tano yung karan niya Bangsamoro. Yanin man na nakagina siya niya kanu siya sa history na yanin niya manal na kuana na so nani kagina no makoma so Espanyol siya sa kitaro niya na yanin no ma na mga Muslim na bali ini-equate rin niya sa kanu kontra nila ang mga mga Muslim sa magsatampal sa Middle East. Tumanto rin ang mga Moors, mga bali, tuway sa mapin, inabadwan sa mga lukas sa mga Moro, kagina Muslim sila. Kung di ka na sila Muslim, na dito no kabadwan sa Moro. Bali, niyabay na adapt niya ang ngalan Bangsamoro. Lalo ba nakapun sa kanan to? Ananda bang kinapatunan sa kita sa Moro, nagkanagit pa pi mga nanin. Kaya ni mana, nayanin mga mana na di mataw, mga di ignorante, mga tuway ini, okay, na sa kita no na tinalima tayo nga Moro kagina, reflection o agama tanong. Kagina yanin sabab, nakagina nagkontrano mga Espanyol sa mga Muslim sa bali tuway tinawagan niya tuway mga Moors sando ang nagkontrano yan bali ini-equate yan sa tingin niya sa Mindanao niya na mga Muslim na mga Moro na niyabi kinakuatan mo niya sa ngalan
Kaya alhamdulillah na niya mamamboy na kayo night circuit. Samayan niya na malundudun linalakaw tao. Iganat ka no early 60s na adin din mga underground na movement tano. Sa panahon ikatindag kagina yata no kaililon na sinakup tanong na gobyerno na Pilipinas kagina yanin nanggula nagunadan ingay na sa Espanyol dipindi-dipindi siya sa Pilipinas na apag sa kita no adali na masakup na inyamong ilan sa kanu iningay ilan sa Pilipinas. Bali niya may kinabalo itanong niya asya tanong na sakup sa gobyerno na Pilipinas ugad na alhamdulillah ka nakakatanong mag-assert i-identity no asarakaw sa Pilipino kaya tanong identity na Moro. Na Moro anan na apyapang kanagidwa nanin ni kininingalan sa kita no Espanyol ugay na yanin yata nung kanaon nakagina Islam i-andal nga nagkontrolyo ng mga tao bali ito ba'y kinatalima tanong sa nanabay ay adapt tanong ang ngalan kaginada ngalan official ang adapt tanong kagina nasakup tanong na gobyerno na Pilipinas. Bali niya ba sa maya alhamdulillah kasagunaban niya na nailay tanong adan gobyerno tanong nakapatinag tanong sa gobyerno. Pag-anay na ito ba nag-underground tanong nag-organize sa umpungan inorganize sa umpungan MNLF Ulian ng MNLF na na-organize sa MILF. Bali, yanin nangula na mimbunuatan sa gobyerno ng Pilipinas na niyabay nakuwatan na autonomous government. First autonomous government na so ARMM, Autonomous Region in Muslim Mindanao. So, kana MNLF. Bali, ulianan to na yata nung kaililon na di ka enough so nakuha nung MNLF ang gobyerno. Bali, nagitong tanong sa ma-recognize tanong na gobyerno so MILF liminegosate tanong sa gobyerno na Pilipinas. So, nakaludsoy negotiation ba niya? Kadakaw-sakaw yatido importante tilo na kasyukur sa Allah Ta'ala. Kagina, saguna pa niya mapita na kanadi niya kapag kampanya, na ipuso kampanya, Mayor Bruce Matabalo, Mayor para sa lahat. Na ipuso kapag kampanya, kagina kapag syukur sa Allah Ta'ala. Kung hindi dahil sa tulong ng Allah, ay hindi man natin makamit ito at hindi natin abutin yung nakaya natin ngayon sa nakaraan politika o election. Pangalawa, sa leadership ng United Bangsamoro Justice Party at sa leadership ng Moro Islamic Liberation Front. Dahil meron po tayong makinarya. MILF may makinarya, UBJP may mekanismo. At siyempre yung mga political allies natin sa Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, Cotabato City, SGA. Hindi ko na babanggitin ang mga pangalan kasi napakarami po nila. Kasama na po yung dumarating na governor natin sa Maguindanao del Sur, si Governor Dato' Ali Mitimbang. At siyempre, kayong lahat, yung mga supporters natin, sympathizers natin, alam natin na itong panalo natin ay hindi ito basta-basta na lang nangyayari. Dahil sa pagsisikap po natin, at lalong-lalo na po sa tulong ng Allah, kaya po nanalo po tayo. Hindi lang ordinaryo pong panalo, kundi landslide victories
Sa Cotabato City po, shout out po yung sa kabila. Wala hong nanalo sa kanila, kahit isa. Sa Maguindanao del Sur, hindi ko masyadong alam, pero sa mga information na dumating sa akin, shout out din ang kabila. Sa Maguindanao del Sur, parang ganun din. So, ibig sabihin, dito sa Maguindanao del Sur, Maguindanao Norte, Cotabato City, SGA, pwede natin sabihin na yung panalo natin ito, landslide. Landslide po. Ganun pa man, hindi tayo pwedeng magpabaya. Itong victory natin ito ay pansamantala. Darating na halalan sa 2028, kung hindi tayo maingat, hindi tayo magpreparado, babalik na babalik yung mga tao na natalo sa eleksyon. Kaya dapat tingnan natin ang lahat ng pagkukulang natin para gamutin po natin. Kung saan tayo malakas, dapat lalo natin palakasin yon. At alam natin lahat, pagkapanalo sa eleksyon, ay hindi ho basta-basta. It's not pure luck. Hindi swerte yan. Hindi swerte po yan. Kailangan po natin ang preparasyon. Sa lahat ng anggulo ng eleksyon, kailangan tingnan natin at nararapat na meron po tayong mga hakbang na kung saan tayo mahina, palakasin po natin. Kung saan tayo malakas, dapat lalo natin palakasin. Mabanggit ko lang dito, mga tagapanako sa United Bangsamoro Justice Party, Magidsan, so sinuwerte, gusto dagid kabagi, na congratulations to all of us. Kanabuya deserve sa congratulations sa mga tagapada, anakwanin ni kahandanin uged, langon tano ba niya, aminato in the cause of the Bangsamoro sa ngalan ng United Bangsamoro Justice Party, ay marapat lamang nabigyan natin ng pasasalamat at congratulations. Before I continue, I would like to recognize also mga tagapadako sa UBJP Cotabato City. And I am very happy to share with you all that in Cotabato City, napasangan tano, kano 2022 sa kinaagaw tano sa leadership sa Cotabato City. Uged, niyaba kinapasa na niya na May 12, 2025 elections na nagadam subagar ang UBJP sa Cotabato City dahil nanalo tayo ng landslide 12-0 sa Cotabato City. Allahu Akbar! And I have here with me my Vice Mayor Johair Madag. Gusto lang ko ng mga konsel, tindig ka no pan? Nabe mga mataga sa mama niyang mga doso babeta no dapan? Na mga mataga sa mama bumunay na koma. Mga pakat sa kalbong gaya din niya, baka napasad ko na ni eleksyon. Kagina kami ito na dadang magtalo namin man. Nandito kami ngayon para iparating ang aming taos-pusong pasasalamat sa lahat ng tumulong. UBJP, ang 13 organs sa Cotabato City, ang mga miyembro ng BM para sa lahat, ang BM Special Forces, lahat ng mga tumahimik lang, subalit naramdaman ang klase ng serbisyo ng UBJP sa Bangsamoro sa Cotabato City mula 2022 hanggang dumating ang May 12, 2025 elections. Maraming salamat sa inyo. Di ka na po mga Bangsamoro, imidtabang sa kinalandslide tano sa Cotabato City, date bon, tsukusukuran tano sa Masla. So mga tagapadatano, ang mga settler communities, the Chinese, the Christians, and the IPs, ay inipagadami ran mambu
itito supporteran sa United Bangsamoro Justice Party. Dagi namit tanwa kapad, uged na minunot tanubo sa kasuguan na umpungan, sa piampianan tano'y kapananggit sa Cotabato City, mo masugay na di tanong kapasangan, na niya ba nagadam tano sa resulta na May 12, 2025 election sa niya, ilimu no madakalataw sa Cotabato City. Manabong kano kinadtaruko kano General Assembly tano, kano Grand Meeting di Avance, mga 3 weeks ago. Siya ba sa Darapanan, sa May 12, 2025 election sa niya, na di kinatano boyapad sandangan, ikataban tano sa May 12. Yata no tito apapreparasyonan na so very first Bangsamoro parliamentary elections sa moment niya October 2025. Nanyado may parasin. Maaring may ilan sa atin na hindi pinalad, pero ipinaramdam nating lahat sama-sama na ang United Bangsamoro Justice Party is the party to beat in October 2025, inshallah. Sa kubayatan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UBJP President Ahod Al-Haj Murad Ibrahim, kay Mohager Iqbal at kay Mayor Bruce Matabalaw na nagbigay po ng kanilang talumpati kahapon dyan sa Thanksgiving Kanduli. Ngayong araw po, ang Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth Regional Office BARM ay magsasagawa po ng kapihan with media na gaganapin May 21, 9 a.m. hanggang 12 noon sa Alnor Convention Center sa Cotabato City. Ito po ay upang makapagbigay ng update ang PhilHealth sa kanilang mga program, services at policy directions at mapalakas pa ang kolaborasyon sa mga media entities. At may public service announcement, PMA graduates, congratulations to Johan Earl Mark Araneta Santos ng RH9, Mary Angela Olegario de Gracia ng RH8, PMA Sikla Blaya, Class of 2025. Saan lang po natin mga reporters, cameraman at technical sir Ricky Madamba. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta, na nagiwan sa inyo ng magandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Pantera, Cotabato City. Inakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Pantera. Iwawagayway ang Pantera ng Balayang